Magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ngayong hapon, nang sa utang ay makalusot, katakot-takot na seremonyas ang gimmick ng manlolokong manggagamot. Hiniram sa akin ng 5,000. Hanggang ngayon, hindi pa ko nabayaran ng na yan. Hindi ko na talaga babayaran dahil perwisyo ang ginawa niya sa akin. Hindi na nga siya nagpirma. Sabi niya sa akin, huwag na kasi 5 araw lang naman ibabalik ko para ka namang walang tiwala. Hindi totoo yun. Wala siya pinapapirma sa akin. Sino ang nagsasabi ng totoo? Mahulaan kaya ninyo? Buhay ko, ngayon lang ko nagkaganito. Lalo ko talaga ko niya na. Talagang pikon na pikon. As in, galit na galit ako sa kanya. Pag nagkita talaga kami, hindi ko alam kung anong magawa ko sa kanya. Harapin na natin at pag-usapan dito lang sa nag-iisang Barangay Hall on Air ng Bayan! Sausawero, Sausawera. Let's get ready for Sausawan! Harapan na naman tayo mga kapatid! Oras na para solusyonan ang mga problema! Wala na sana mag-kaya, di ba? Tayo na't magbasis! Wala na ng labanan sana! Let's go! Sadyang makulay ang magharang buhay. Tayo'y magharapan, ating pag-usapan. Aminan, awayan at mabukayan. Gusto mo bang makisawsaw-tanan ng kaibigan? Pangayan ay Mga solusyon. kabarangay! Ano ang ating sigaw? Sinong sisipangon? Sinong hihinti? Ang mga problema. Huwag mong talikuran! Harapin mo! Face to face! At ngayon, heto na ang First Lady na nag-iisang Barangay Hall on Air, ang pambansang kapitana, Chang Ami Perez! Happy hapon, mga kapatid! Para lang hindi makapagbayad ng utang, nako, isang manggagamot, gimmick at buladas ay katakot-takot. Maibalik pa kaya niya ang hiniram na pera? Hans, nako, maseremonyas ang ating issue. Carry niyo ba yan? Carry namin yan siya, lalo na nadagdagan tayo ng mga kagagandang mga bisita. Nabalita ko yung mga finalists sa isang beauty search. Abay, tayo ay mapapa. Ang tanong, may pangontra ba ikaw sa mga ritual B1 at B2? Gagamutin natin ang ating mga bisita sa tulong ni Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida, ang ating pong mahal na trio, Tagapayo. Mga kapatid, mga kasawsawan, gusto nyo ba ng load? Tuloy-tuloy lang ang ating Text Sawsawan promo kung saan may tsansa kayong manalo. So, let's make it a come on! Face-to-face na! Pakiramdam daw niya ay parang na-hypnotismo siya ng kaibigang nangutang ng 5,000 piso. Paano kayang nangyari yun? Alamin po natin kay Aling Maria Asuela. Pasok! Magandang hapon po, Aling Maria. Pakikwento po sa amin. Bakit po ninyo nasabing kayo po ay naloko ng inyong kaibigan? Sino po itong kaibigan nyo? Si Geraldine po, Geraldine. Opanda. Okay. Matagal na kayo magkakilala? hindi pa naman, 2 buwan pa lang kami magkakilala niya. Paano po kayo nagkakilala? Yung dating asawa niya kasi pumunta sa amin, namuhunan kami ng pagplastik. Magkapit-bahay po kayo? Black lang ang pagitan, mga 3 block bago Okay po. makapunta sa amin yun. Ngayon, yung Geraldine na yun, 2 buwan kami magkakilala. Pagkatapos na nakiusip ang asawa niya,
magtinda sa amin. Ngayon, pinayagan ko magtitinda. Makikitinda. Ng Oo, ano po? makikihangan ng planggana, tabo, Ah, okay hangin. po. Oo. Tapos yung lahat-lahat ng mga plasticwares na nandun sa amin. Ngayon, bilang magkaibigan na, siyempre, nakiano sa akin, nakikipagkilala rin pati yung Mabilis kagad kayong nagtiwala naman. Nagtiwala po kaya talaga ako sa kanya. Oho. Ang akala ko kasi noon, magandang makiusap siya. Nung makaraan ng isang buwan, pumunta sa amin at nakiusap ulit sa akin. Anong pinakiusap naman this time? Manghihiram daw siya sa akin ng 5,000. Okay, saan daw gagamitin ng 5,000? Papadala niya doon sa magulang niya. Ang ginawa niya pa, pinakita niya yung tracking number niya. Dahil may kapatid daw siya tumutulong sa kanya magpapadala galing daw ng ibang bansa. Nasaang bansa daw? Basta hindi niya nabanggit kung sa ibang bansa kung saan yun. Basta sa ibang bansa Saan nyo daw. nakita? Sa papel? Sa Sa cellphone? cellphone po. Ano yung nakita nyo? Yung tracking number na yun. Oh. Ako na. Naunawaan ninyo? Hindi ko naman naunawaan. Basta pinakita. Nagtiwala nga ako eh. Nagtiwala na naman kayo? Nagtiwala ko talaga ako. Parang na-hypnotize niya ako ng panahon Oo. na yun. Paano na-hypnotize? Mabilis kasi- ba siya magsalita? Parang... O, yung parang Tinititigan kayo mabuti? Nagmamakaawa po kaya Oo. sa akin. O, tapos? Na, ibabalik niya lang po daw 5 araw. Matapos ang 5 araw, babalik ang 5,000. O, ngayon, pagkatapos nun ng 5 araw, naghintay ako. Naglap siya Dumating sa... ba ang 5,000? Wala po. Nako, Hanggang nasan ngayon. daw? Ewan kung saan niya na napunta yung pera na yon. Okay. Kasi hiniram niya sa akin, ganun ang sabi niya sa akin, 5 araw ibabalik. Pagkatapos noon, nagtiwala ako. Ngayon, Okay. naghintay-hintay ako. Ang tanong ko po, Aling Maria, dun sa naging kasunduan ninyo, meron po ba kayong parang kontrata? May pinirmahan kayong papel? Yun lang po ang pagkakamali ko dahil wala kaming kasulatan. Nakaw! Wala kayong pinirmahan? Wala po. Kaya lang, may witness naman akong ano, yung Sinong kapitbahay witness? namin. Oh. Si Aileen de la Cruz. Oh. So ano daw ang dahilan bakit hindi nabalik ang 5,000 sa tamang araw na pinag-usapan na dapat siya ibabalik? Yung nangako naman po siya na sabi niya sa akin, di pumunta ako doon sa bahay nila. Siningil nyo? Siningil ko. Di nakiusap naman sa akin na maghintay-hintay muna daw. Naniwala na naman kayo? Naniwala naman ako. Di ngayon, sabi ko sa kanya, kailan mo talaga, kailangan ko talaga ang pera, kailan mo talaga pwede akong bayaran. Oo. Ay, ang tanong ko, ano bang trabaho nitong si Geraldine? Sa bahay lang nila, nanggagamot yon. Tapos, Naggagamot. Ano yung sabihin na naggagamot? marunong na siyang manggamot yung nakulam. Yung nakulam na nagkakasakit na kinukulam, marunong na siya manggamot. Oo. So, tapos, sana punta daw ang 5,000. Di, nagtiwala talaga ako hanggang ngayon, hindi niya pa ako nabayaran. Mga ilang linggo na to, buwan, umabot na po ng ganon? Nung November 7 to nangyari, magdadalawang buwan na. So, talagang walang inabot ng kahit na ano? Wala. Bakit po kayo naniwala pa sa kanya dun sa pangalawang beses na nagmakaawa siya? Kasi nga, baka kako itong dahilan na baka mabayaran na ako. Pinapaalan niya pa akong 1,000. Pinapaalay? Oo, 1,000 pa. Para saan? Para ano, ang nangyari doon, nadamay na rin daw ako sa problema ng nilang mag-asawa. Kailangan daw alay daw ako ng 1,000 para matapos na rin pati problema ko. Naniwala na naman ako. Ay! So ano pong inalay nyo? Pera nga, 1,000 yon. Pero hindi ko naman talaga exactly 1,000 yon. Ginawa ko lang 300. Aba, bakit 300 lang? Kasi parang sa isip ko, ano ba to? Lukuhan na ba to? Kung ano? Oo. Oo. Hindi naman yata. Di, ang ginawa ko, 300 lang talaga. 300 lang. Oo, ngayon. Nako, yun po ang dahilan kung bakit hindi kayo nabayaran. Kasi hindi kayo nag-alay ng buo. Yun siguro. Ay, naniniwala nga si ate. Ang tanong ko, Aling Maria, ito po ba ang unang pagkakataon na kayo ay naloko ng ganito sa pera? Ngayon lang po talaga sa Oo. buong buhay ko. So, anong pakiramdam nyo na kakaiba nung habang kausap nyo si Geraldine? Para akong naniniwala, parang hinihipnotize niya ako Ano ba ang ibig sabihin ng hini-hypnotize para sa inyo? Yung parang nagpapaawa ang mukha niya, nangingiyak-iyak siya, kung todo arte niya sa akin. Na para bang ang dating Nagpapawa talagang siya. pinipilit ka niya na parang maawa, ganon. Oo, So, ikaw nagpapawa. naman, nadala, nabigay mo ng buong buo yung 5,000. Naawa talaga ako. So, ang tanong, nasa napunta ang 5,000 yun na may nadagdagan pang 300? Lumalabas, 5,300 na ngayon. Siya raw ay nagtatago dahil hindi na raw
Umuubra ang mga gimmick niya kay Aling Maria at para nga matakasan ng utang. Totoo ba ang lahat ng ito? Magsalita ka na, Geraldine Opanda. Pasok! Sandali! O naman! Lungaling ka! Ikaw pa ang nangutang sa akin. Sandali lang! Diretsang tanong, nasaan po ang 5,000? Wala po pumutang sa kanya. Wala! Wala. Meron akong testigos. Erap ko sa'yo. Asan? Wala. Asan ang katibayan mo? Hindi nga kita pinapirma. Kaya nitiwala Oh, ko hindi. sa'yo. Ilabas mo ang katibayan mo Wala para akong- malaman So nila. ang sinasabi mo, wala kang utang? Wala. Nuknukan ka ng sinungaling talaga. Wala akong utang Sobra, sa'yo. sobra. Ipakita mo ang katibayan mo. Yun lang ang pagkakamali ko sa'yo dahil wala akong sabi na tutuusin. Sandali lang, etong unang pagkakataon Wag ka, sinungaling na talaga sinasabi ng ating bisita, abe wala naman daw siyang utang. Abe, sino ngayon ang nagsisinungaling? At sino ngayon ang nagsasabi kaya ng katotohanan? Nasaan ang 5-3? Malalaman natin sa pagbabalik po ng Face to Face. Nahulaan po ba ninyo na maghiwalay kayo ng mister niyo? Hindi niyo nakita yun. Hindi niyo ba pwedeng makita o mabasa kung babalik pa siya Pero o siya hindi lang na? hulaan ko kung ano mangyayari sa buhay. Oh. Makipag-text sausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Harapin mo, face to face. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Maraming salamat sa 100 taon ng happiness. Salamat sa tawanan. Salamat sa kainan. Sa kwentuhan. Sa kantahan. Sa pagsasama. Salamat sa 100 taon na walang kasing saya. Hair fall, roughness, dryness, dullness, split ends. For the top 5 Filipino hair problems, L'Oreal Paris Total Repair 5. Because every Filipino is worth it. For only $4.50. Skyflakes, ang patibay na sikmura. Pampalakas na loob. Bye, Ma! Oh, di ka man lang kumain. Ito. Ma, first sweldo ko po. Love you. Dahil maaasahan ka na ng pamilya, asahan mo ang Skyflakes. Oh, ready ka na ba maligo? Tita, di ba masakit sa skin pag nilabanan ang germs? Hindi. Ang liquid soap natin, hindi harsh. Ang Vaseline Healthy Skin Liquid Soap ay may dalawang ginagawa. May nutrients ito ng Vaseline Lotion that makes skin feel nourished. At may unbeaten protection against more types of germs. O, di ba? And smooth. Hindi! Germs para! Germs out, nutrients in. Vaseline 2-in-1 Healthy Skin Soap. Para sa iyo, ang puting Tide, now with freshness of Downy. May bangong tumatagal hanggang pagsuot. Bangong Downy. Tide, bossing sa kaputihan. May freshness na Downy na maamoy na. Ang 5 piso mo ba tatagal ng 1 linggo? Parang wala namang mabibili ng 5 piso na magtatagal ng 1 linggo. Ang 5 pisong Joy, kapag hinalo sa tubig, kaya ng hanggang 1 linggong hugasan. Bibili na ako niyan! 1 linggong hugasan sa 5 pesos lang. Ang smooth. Hindi ko talaga mapigilan eh. Ang sarap hawak-hawakan. Head and Shoulders, now with 6 times more moisturizer for 100% dandruff-free and 100% smoother hair.
shoulders smooth and silky. Also in conditioner. Would you dare to step out without makeup? Sagot nila, no makeup, no way. So Dove asked real women to take the Dove 7-day test. In just 7 days, feel na nila ang Dove difference. Why? Dove is different. With 1/4 moisturizing cream, it deeply nourishes for softer, glowing, youthful-looking skin. Kaya after 7 days, would they dare? Absolutely. Your turn. Dare to bear naturally glowing, youthful-looking skin. Take the Dove 7-day test. Now available for only 35 pesos. And now, back to Face to Face dito sa TV5. Makipag-text sausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. So paanong nangyaring sinasabi ni Aling Maria na may utang kang 5,000 at ang sinabi mo pa nga daw, may track number kang pinakita sa cellphone, matapos ang 5 araw, magbabayad ka sa 5,000. Wala po sinasabi sa kanya. Ay, sino yung kausap niyang yun? Ewan ko po sa kanya. Bakit kaya magsisinungaling? Kung tutuusin, Makipag-text sausawan na para sa pula. Text F Pula, space, your message, and send to 2346. Para sa puti, text F Puti, space, your message, and send to 2346. 10 lucky registered texters ang pwedeng manalo ng 300 peso load daily. Para mag-register, text F Reg, space, nickname, name, address, birth year, gender, and send to 2346. Sabi ni Gina Lynn, ang sabi daw ni Geraldine, ginamit ang 5,000 para ipadala sa nanay. Pero ang sabi mo kanina, binayad mo sa bahay. Bakit ka ba nandun at paano mo narinig lahat ng mga palusot na yan Kasi po, ni Geraldine? Pumunta po ako nung kala nanay kasi niyaya po ako ni nanay, kumain daw ako, magmerienda po kami. Anong unang narinig mong sinabi ni Geraldine? Yun, una po, kwento-kwento muna siya bago po siya nagsabi na... Anong kinukwento niya? Parang nagsasad story. Opo, yun. Yung kung ano-ano lang po hanggang sa... Umabot na po ng isa't kalahating oras at bigla lang po siya nagsabi na manghiram daw po siya ng pera. Sabi niya... So parang pakiramdam mo, nakuha na yung loob ni Aling Maria. Naawa na. Opo, hindi naman po ako makapagsalita na, nanay, huwag mong paanuhin dahil nandun nga po siya. Nahihiya naman po ako na baka sabi niya na sinisira ko siya kay nanay. kahit naman gusto ko magbayad, paano ko magbabayad? Pinagsisiraan niyo nga ako doon. Sige, paano ka hindi sisira? Bunganga mo kasi Magbayad ka! Magbabayad sana mo anong ginawa Okay, niyo. sandali lang. Ginawa niya ako. Aling Geraldine, huwag kalilimutan, kayo po ang may atraso. Papa, may ganang magalit. Kayo pa ho ang galit at matapang. Kita nga po ninyo yung taong pinagkautangan nyo ng 5,000, 2 buwan na, ay hindi naman nakibo. Magkikiusap mo sana ako, magbabayad ako sa kanila, pero ang ginawa po niyan, dadaan kami dun sa kanila para bumili ng card, binuhusan niya kami ng... Sobra kong nang galit sa'yo. Ay, sino mo binuhusan? Hindi ko sinasadya na naman sila sa aming tapat na bahay. Oho. Eh, sa inis ko talaga kasi parang narinig din na rin ang utak ko. Pagod na rin ko sa kasingil. Hindi ko inasana na natapunan ko talaga siya ng tubig. Yung anak ko ng kapatid ko, binuhusan niya, matanda na yan eh. Hindi rin naman ho tama, nabuhusan niyo sila ng tubig. Galing sa kanay, ano ba ako may dala akong bata? Ng tubig? Hindi na kayo naawa, may sakit na ngayon. Anong ginawa niya? Po, sandali, hindi tayo magkakaintindihan. Saan po galing ang tubig? Yung tubig na yung galing naman sa, malinis naman sa drum. Hindi yung galing sa drum, hindi po yung galing sa drum, galing po yung sa baha. Ha? Sa baha po. Sinungaling ka na naman. Sige, balikan lang natin yung mga insidente na naniningil na si Aling Maria. Mga ilang beses yon, Gina Lynn?
Maraming beses po, ma'am. Nung pong pinangako niya na 5 araw lang. Nung maghapon po nagantay kami nun ni nanay. Tapos kinabukas sabi niya, samahan mo ako, Lynn. Punta tayo doon kay Geraldine. Singilin natin doon kasi lumampas na siya. Sinamahan ko po. Unang singil po namin, wala po siya doon. Tapos nung siningil ulit namin siya, nagagalit siya. Siya pa po nagagalit kasi wala pa nga akong perang pambayad nito. Ganun. Siyempre, paano kung magbabayad? Siniraan mo lang ako. Gaano katotoo, Gina Lynn, na umabot kayo sa punto na nagbabahay-bahay kayo at sinisiraan ninyo si Aling Geraldine? Bakit naman kailangan maging ganon, Aling Maria? Hindi po kami nagbahay-bahay. Kasi po pag may nagtatanong po na bakit sinisingil si manggagamot na daw po ko, no? Eh, sabi ko nga po, kasi nga po may utang kay nanay, ayaw po magbayad. Naku, attorney, makailang beses na nating sinasabi dito sa programa na dapat talaga yung kahalagahan ng kasulatan o kasunduan sa pagitan ng dalawang tao na ganito na merong involved na pera. Hindi po ba? May habol pa ba si Aling Maria? Totoong napakahalaga na sa isang transaction o kasunduan ng bawat panig o ng bawat partido at kami ay mahalagang magkaroon sila ng kasulatan na upang sa ganon ay yun ang magiging kaliwanagan kung ano ang termino, ano ang limitasyon ng kanilang napag-usapan at kung paano ito isasagawa nung mayroong karapatan at kung ano naman yung obligasyon ng isang panig. Gayunpaman kung walang kasulatan tiyangami ay hindi na ibig sabihin na wala nang nabuong kasunduan dahil meron namang itinatadhana ng ating batas na oral agreement between the parties. Sabi nga, na ibig sabihin na verbalan lang. Na kapag verbal ay hindi ibig sabihin ay hindi na yon masusunod. Kaya kinakailangan ay sundin kung ano yung kanilang naging oral agreement sapagkat yun ay binding o eka nga'y batas pa rin sa kanila tiyangami na dapat sundin at pahalagahan ng bawat panig. Ito pong nangyari na lumalabas na nagsinungaling si Ate Geraldine, parang sa nakita natin base sa naging kwentuhan, ay parang niloko niya at pinaniwala si Aling Maria. Ano pong sinasabi ng batas natin tungkol sa mga ganyang tao? Meron pong sinasabi ang ating revised penal code, yung swindling in general o yung estafa o panloloko. May nakulong na po ba sa ganyang kaso? Marami po dahil estafa po yan at swindling din. Nasa espisi po yan ng panloloko in general. At kung may mapatunayan, ipagpalagay po natin na ituloy ni Aling Maria ang kaso na yon at mapatunayan na yon ang mga ginawa ni Aling Geraldine, ang parusa po noon ay Aresto mayor. Ibig sabihin, medyo mababa lang siyang aming, ngunit krimen po yon. Yon ay merong karampatang pagkabilanggo mula 30 araw hanggang 60 araw. At syempre po, magkakaroon na ng record noon. Yun nga ang masakit doon, tiyang na magiging convict or magiging kriminal ang isang tao kahit na sabihin na nating napakababa ang sentensyang ipinapataw ng batas sa kanya. Salamat po, Attorney Acosta. At Ate Geraldine, ayaw naman namin na umabot sa puntong ganon. Kaya tayo nag-uusap ngayon para din mahimasmasan ka, maliwanagan ka kung ano ang dapat mong gawin, kung paano ayusin itong problemang ito kay Aling Maria. So ang sabi nyo, hindi na kayo nakakapaggamot. Pero itong tatawagin natin, abay naniniwala po at papatunayan niya yung patotohanan pa niya na mahusay kang manggagamot. Narito po, galit din ito kay Geraldine ata, ay kay Gina Lynn. Bakit kaya? Narito, si Jimmy Lynn Caimbre. Pasok! Sandali lang! Nako! Geraldine! Bitawan mo, Gina Lynn! Ano naman ang atraso sa'yo, Jimmy Lynn? Kapal mo ka ng matandang yun eh. Nakita niya kami, kasama ko yung anak ko. Tapos sabi niya, hindi niya nakita yung anak ko kasama namin. Magkapatid kayo? So ang anak mo yung may sakit ngayon? Hindi nga siya nagbigay sa amin kahit piso, doon napapagamot na lang ng anak ko. Dapat kaya siya pa magbayad sa amin eh. Kapal ang mukha mo.
Na dahil sa kanya nagkasakit yung anak ko. Ba't ako magbabayad sa'yo? Magpapagod. Dahil kanina po nakatubig na may kanal, di ba? Nasabi ni Aling Maria pa ang kailangang magbayad sa kanila nang dahil sa naging pakatutukan niyo mga kapatid, ito ang Face to Face. Ang punot dulo ng lahat ng ito, Geraldine, ay ikaw. Ano po sana sabihin talaga yung totoo. Oh. Yung pera nga po talaga na yun, ano. Miss Ami. Nang dahil nga po sa naging utang ni Geraldine kay Aling Maria, nagkagulo-gulo na. Nung hindi na nakabayad si Geraldine, nadamay ka na rin. Jimmy Lynn, pati ang anak mo. Kasi po, yung time na po na bibili ho sana kami ng panggato. Nagulat po ako bakit ho kami hinabol ni Ate Maria. Alam mo ba na may utang ang ate Hindi ko mo? po alam Okay. na may utang po siya. Tapos sabi ko, ate, bakit may umabol sa ating matanda? May dala pang timba, tapos ang laman, puro kanal. Galing sa tubig na kanal. Binuhos niya ho sa amin. Tapos nung sinugod ko ho siya sa bahay niya, bigla niya ho sinarado yung bahay niya. Tapos sabi niya na hindi niya kami nakita. Sabi ko, bakit niya ho kami tinapunan? Yung pala, galit na galit ho siya sa atin ko dahil may utang na po 5,000. Oh. Tapos yun, nagkasakit nga po yung anak ko dahil nga tinapunan niya ho kaming tubig na galing sa kanal. Tigil-tigil yan mo, buka nga mo. Wala akong pakialam sa'yo. Sobrang Alam Maria, sabi po ninyo kanina, ay yung tubig, parang nagkataon lang na nandun, napabuhos kayo. Pero ang sabi po nila, tubig kanal. Ano po ba talaga? Hindi tayo maayos. Sa bahay nila yun. Yung tubig nga na sinabi ko sa kanila, sa tindi ng galit ko, hindi ko na malaman kung saan ko talaga kukunin yung tubig na yon, kung sa malinis at kung sa marumi. Ang mahalaga, natapunan ko kayo. Bakit sabi na hindi mo kami nakita? Eh kaya nga, tinawag pa nga kita, di ba? Bigla mo sinarado yung bahay mo, kapal pala ng mukha mo eh. Sinungaling ka pala, sinungaling ka kasi. Okay, sige. Sinungaling ka. Ang punot dulo ng lahat ng ito, Geraldine, ay ikaw. At matatapos din ang gulong ito kung gagawan mo ng paraan. Ikaw ang makakaayos nito. Gusto ko na rin po sana sabihin talaga yung totoo. Oo. Yung pera nga po talaga na yun, ano, hindi ko po talaga, ano yun, niloloko ko lang po talaga siya. Hindi po talaga ako totoo gagamot. Hindi ka manggagamot. Kaya inamin ko na po kasi yung kapatid ko tsaka yung pamangkin ko nadadamay na nga rin po dahil sa problema ko. Hanggang ngayon nagkasakit. Baka ito na rin po yung way para kaya kinakarma na rin po ako. Kasi wala na po talaga ako ibang malapitan. Wala na po yung asawa ko. Wala po akong pangkain. Ano po ang Naunawaan gagawin ko? namin yon, Ate Geraldine. At gaya nga ng lagi kong sinasabi dito sa programa, tayo ang gumagawa ng ating buhay. At natutuwa naman ako dahil kahit paano, umaming ka at nandun yung kagustuhan mo na ayusin at baguhin ang buhay mo. Kasi pwede pa, Geraldine. Hindi pa huli ang lahat. Nais ka naming tulungan at nais namin na magkaayos kayo ni Aling Maria at sa tulong ng Trio Tagapayo, hangad namin na matuldo ka na ito at makapagsimula ka na ng panibagong buhay. Eh kung abutin niya, kung halimbawa, makipag-kompromiso naman siya sa'yo, kasi, sige, babayaran ko yan in 5 months. Halimbawa. Kasi ang pwede natin pakiusap dyan, halimbawa kung sila mayroong ganun, di ba't hindi, di sana ang ginawa mo na lang nun eh, nakiusap ka na, magtatrabaho na lang po ako sa inyo hanggang sa mabayaran yung 5,000. Hindi nakita mo pa na kung ano, na may ayos yung buhay mo, ganyan. Attorney, matapos po yung counseling, may naging kasunduan po ba sa panig ni Aling Geraldine at ni Aling Maria? Isang napaka-positibong pangyayari, Tiangani. Yung naging suggestion ni Geraldine na upang siya makabayad na lang kay Aling Maria ay gusto na niyang maging kasambahay ni Aling Maria at ididak na lang kung ano man yung maging sweldo ay tinanggap naman ni Aling Maria. At yun ay valid naman na kasunduan Tiangani. Kaya't ako'y natutuwa at kami natutuwa at sapagkat itong dalawang partidong ito
ay mukhang meron namang, sabi nga natin, nakikita ang kababaan ng kalooban ng bawat isa sa kanila. Kay Geraldine, ang gusto ko sanang iwanan sa iyong mensahe, Geraldine, hindi sapat ang kahirapan ng buhay, hindi valido na kahit mahirap ang ating buhay, tayo manloko sa ating kapwa. Kinakailangan gamitin natin ang ating lakas, gamitin natin ang ating talento, ang ating talino sa tamang paraan. At good luck sa magiging relasyon ninyong panibago ni Aling Maria. Yun lamang. Salamat po, Attorney Ben Acosta. Abay, Dr. Camille, alam natin, naging masakit ang palitan ng salita at di nga umabot na sa pisikalan. Pero ang maganda dito ay nagkaroon ng punto kung saan na-realize ni Ate Geraldine na eto na ang pagkakataon na magsabi ako ng totoo dahil kung hindi pa at lumipas ito, kailan pa kaya? Alam mo, Chang, yun nga ang naging magandang parang motivating factor sa kanya na dahil nagsabi siya ng totoo, parang gumaan ang kanyang pakiramdam at nasabi niya kung ano ang punot dulo dito. Anong magiging aral natin dito? Obedience. Dahil pinagtapat niya sa akin na siya ay naging swail na anak. Dahil kasi gusto mong ungusan yung kung ano yung naging buhay mo dyan sa Zambales. Gumagawa ka ng hindi maganda. Nanloloko ka ng tao para madali ka makakuha ng pera. Pero nakita mo rin ang mali. So sana maging magbuting aral itong nangyari sa'yo, Geraldine. At alam ko na magiging maayos ang buhay mo kung ito ay susundin mo. Yun lang po. Salamat po, Dr. Camille. Kung hindi po ako nagkakamali, Father Sunny, nakalagay sa Biblia na nung ang ating mahal na Panginoon ay pumunta dito sa lupa at nagkatawang tao, siya rin po ay natutong makibagay, nakisama, inaral din niya, inalam niya kung paano tayong mga tao, paano tayong mamuhay, paano ang batas. Kasi meron talagang prosesong sinusundan ang buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ba ang unang itinuro sa atin ng panalangin ng ating Panginoong Hesus ay sinabi niya, patawarin mo kami sa aming mga utang. Yan ang original. At sa nagkakautang sa amin. Siya ang original na teksto ng panalangin pong Ama namin. So ibig sabihin, hindi lamang pera ang pagkakautang natin. Ang kasalanan ay isang utang natin sa Diyos. So yun po. Yayon ay binigyan ka ng pagkakataon. Sana naman suklian mo rin ito ng kagandahang loob. Salamat po. Maraming pong salamat sa ating mahal na trio tagapayo. Alam mo, gaya nga ng lagi kong sinasabi, Ate Geraldine, maswerte ka pa rin dahil mahal ka ng Panginoon. Dahil ipinakita niya sa iyo na pwede ka pang magbago at pwede mo pang ayusin. At alam mong pinakita niya sa iyo ang kagandahan ng ugali ni Aling Maria. Na kahit nasaktan mo na siya, napagsalitaan mo, nakagawa rin siya ng mali at hindi tama sa iyo, na mukhang talagang sabi nga niya, dahil na sa init ng ulo niya, nagawa niyang mabuhusan kayo ng tubig na galing sa kanal, parang hindi naman din talagang gusto niya na yon ang mangyari. Pero eto ngayon, Aling Maria, binibigyan niyo po ninyo ng isa pang pagkakataon, si Geraldine. Opo. Bait pa rin talaga si Aling Maria. Diba? Maraming salamat po at binigyan nyo ng isa pang pagkakataon, si Geraldine. Eto ngayon yan, Ate Geraldine. Kita mo ha, hindi ka pa nakakahingi ng tawad. Ang ganda na ng ibinibigay at inaabot na kamay sa'yo ni Aling Maria. Kailangan mong pangalagaan yang tiwala ulit na ibinibigay sa'yo. Sorry po Hindi ko na po yung ulitin. Bahala. Sa'yo din. Sorry. Ang mahalaga sa amin dito, Ate Geraldine, ay nakita mo yung kahalagahan na kailangan mo nang itigil at ihinto ang pagsisinungaling at ang panloloko mo sa iyong kapwa.
Sana simula na to ng buhay mo na maayos at maganda. Simba na po ako. May gusto ka pa bang mensaheng ibigay para kay Aling Maria? Ayun na lang po. Sana po, Ate Maria, kung ano man po yung nagawa ko sa inyo, sorry po talaga. Tsaka lahat po ng ano, para maibalik po yung pwede po rin po tayong katulad ng dati. Na kahit nasaktan ko po kayo. Nagpapasalamat po ako, lalo na sa Panginoon. Binigyan po kayo ng magandang puso para tulungan po ulit ako makabangon. Maraming salamat, Aling Maria. Salamat po sa isa pang pagkakataon na binigay ninyo kay Geraldine. At sana nga, talagang simula na ng magandang buhay mo ito, Geraldine, ha? Maraming salamat po sa inyo. Amina na po tayo, mga kapatid, mga ka-face-to-face. Huwag po nating takasan ang anumang pagkakautang. Tumupad po tayo sa napagkasundo ang panahon kung kailan ito ay dapat bayaran. Kung sa maliit na halaga ay nasira na tayo, paano pa tayo pagkakatiwalaan sa iba pang pagkakataon? Mali rin po ang manloko tayo ng ating kapwa. Marami po ang pwedeng maging biktima dahil sa pagiging mapanglamang ng kapwa. Maaring magoyo mo ang iba, pero darating ang panahon na mabibisto ka at pagsisisihan mo ang mga ginawa mong pagkakamali. Sana maging tapat at patas sana tayo sa laro ng buhay. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, imbis na tumakas sa utang at mag-isip ng kung ano-anong palusot o alibay, magtrabaho ka at magsumikap para di na muling manghiram at tuluyan ng magtagumpay. Salamat sa inyong lahat, mga kapatid! Salamat din sa aking co-host na si Hans Martel. Salamat sa Dance Squad. Kana B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera. At sa ating pong mga bisitang nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Pinabati po namin ang happy birthday kay Maria Regina Garganera at Sofia Reyes Madrigal. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na laging nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to, mga kapatid. Ngayong Lunes, sa backstage bumabanat, ayaw paawat. Ha? Sino ba yan? Kausap ka ba? Bakit sumisigaw? Kapatid, nagkakalat ng chismis laban sa kapatid. Nahuli ko po sila sa tricycle. Anong ginagawa ko sa tricycle? Dalawa! Sa itsura kong ito, nakapaglalaki pa! Ang kapal ang mukha! Sama ng loob ko sa kanya talaga eh. Lahat ng kilos ko pinapakailangan. So ngayon, gumanti ka. Certified kang chismosa ka! Sino nga ba kila ate at bunso ang totoong lalakero? So sino yung Rex? Kilala mo? Nangyari po sa amin yung yung nalasing po ako. Magshota kami yun, pero hindi talaga yung... So iba yung may relasyon sa magsyota. Yung tunay na magshota, ma'am. Talagang may pagmamahal. Yung seryoso talaga. Ay, yung magkarelasyon, ano naman?